Pahirapan ang commute ng mga turista sa summer capital of the Philippines dahil nabawasan daw ang mga pumapasadang pampublikong sasakyan. Live mula sa Baguio City, may ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Rafi, turismo, mga negosyo at transportasyon. Ilan lang yan sa mga sektor na talagang apektado ng pag-alagwa ng presyo ng petrolyo, lalo na dito sa Baguio City kung saan higit na mas mataas ang presyuhan nito kumpara sa lowland. Ngayong Lunes Santo, mabigat ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa lungsod, kabilang na dito sa Session Road na sa lagay na yan ay medyo nagluwag pa. Karamihan sa mga sasakyan paliko sa direksyon ng kalapit na mall. Pahirapan din para sa ilan ang pag-commute dahil nalalagasan na raw ang mga namamasadang public utility vehicles, lalo na mga jeep dahil sa taas ng presyo ng krudo sa Baguio na mahigit 135 pesos na kada litro. Matumal din daw ang dating ng mga turista sa patok na tourist spots tulad ng Wright Park na sikat sa horseback riding. Dahil dyan, patikita ng mga negosyo apektado. Sobra sa kalahati ba Kasi pag i-compare mo noon, at least everyday may sumasakay. Everyday may sumasakay. Now kasi, especially pag weekdays po, every 3 days na po yung sakay. Yung mga kasama namin na mga driver operator, hindi na nagbibiyahe na. Kaya yung isang araw, mga 6 lang, ganun lang ang nagbibiyahe sa isang araw sa ruta namin. Mahirapan ng mga estudyante namin kung hindi kami magbiyahe. Yun lang ang iniintindi namin. Rafi, sabi ng Baguio City Police Traffic Enforcement Unit, tuloy-tuloy yung coordination meetings ng Baguio City LGU kasama yung mga commuter at transport groups para agad na matugunan yung mga problema nila sa kalsada, gaya na nga sa traffic at dito nga sa pamamasada ng mga jeepney driver. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac.